Reformed Baptist Church of Malabon. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang 18th anniversary. And kami po ay nakikihati sa joy na meron kayo. We are also sharing the joy that you have. And indeed, God's faithfulness, yung kanyang katapatan indeed is unwavering. What a better way to celebrate yung katapatan ng Panginoon other than feasting upon the word of the Lord. And so ngayong umagang ito sa ating pagsamba, ay hayaan niyo po na tayo po ay mag-delve sa salita ng Panginoon. Ito po ay ating pagnilayan at ito po yung magbigay sa atin ng kalakasan at kagalakan. At hayaan niyo po na pangunahan natin ito sa isang pananalangin. Let us come to the Lord in prayer. Father Lord, we know that the keys has been given to your church. At part, Panginoon, ng pag-exercise ng key na ito, ng susi na ito, ay ang paghahayag ng iyong salita. Sa paghahayag ng iyong salita, binubuksan mo, Panginoon, ang pintuan ng langit at dito, Panginoon, ibinubuhos ang mga pagpapala mo. Dito pinalalakas mo, Panginoon, ang iyong mga tinawag at dito rin, Panginoon, ay sinasakop mo ang makasalanan. Kaya't maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, ang ministeryo na mayroon kami ngayon, even dito sa lokal na iglesia ng CBCC, is the New Covenant Ministry. And here we have boldness and courage in proclaiming the very words of Christ. And so, Lord, you be glorified, our King and Lord, sa pangangaral na ito. At ako rin po, Panginoon, na yung lingkod ay gawin mo lamang tungtungan ng iyong kaluwalhatian at walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. May the words of my mouth and indeed the meditation of my heart be pleasing to your sight. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, hindi ko po alam kung familiar po kayo doon sa crown of thorns starfish. Yung crown of thorns starfish, it is said to be one of the most proficient destroyer ng mga coral reefs. And alam natin, yung coral reefs, ito po yung pinaka-seedbed or cradle ng mga juvenile fish. Kapag ito po ay nasira, masisira din po yung lamang dagat at yung karagatan. At ang sabi po, ang isang crown of thorns na starfish is able to consume 30 square feet of coral reefs a year. Well, sasabihin natin, that's not much. Yes, that's not much. But in a case of infestation, after all, ang isang crown of thorns starfish ay kaya daw pong mag-reproduce ng 50 million eggs ang isa. And just imagine kung 50 million po will be reproduced in a year, it can destroy an entire coral reef. Adding to the problem, ang crown of thorns starfish has very few predators. Dahil daw po ito doon sa venomous spines na meron ito sa likod. And so, hindi po ito basta-basta kayang patayin ng mga predators. In fact, they avoid that. Pero meron daw pong isang predator, ang crown of thorns starfish, at ito po yung giant triton snail. Ito'y napakalaking snail. At habang yung mga ibang marine life ay nagtatakbuhan at hindi makalapit dito sa crown of thorns starfish, itong giant triton snail faces this creature head-on and it swallows it up even in the midst of that venomous spine sa likod nito. Brothers, I believe dito pwede nating maihalin tulad yung nilalaman po ng sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Here, back and forth, ipapakita ni Pablo kung ano ang kaibahan ni Timothy. Pablo dyan, sa description niya dito sa mga false teachers, they creep into household and capture weak women. They're always learning but never arriving in the knowledge of truth. And then sabi niya, they are men corrupted in mind, disqualified in faith. At dulong-dulo sa verse 8, sabi niya, hinalintulad niya kay Jannes and Jambres, who is opposed to Apostle Paul, yung mga false teachers. And then, pagkatapos niyang i-describe yung mga false teachers, nag-pendulum swing siya doon kay Timothy. But you, however, sabi niya kay Timothy, that word but
You, however, is an adversative conjunction. It's a very sharp contrast. Habang pinicture na dito, yung mga false teachers, nag-pendulum swing siya. But you, however, iba ka, you're different. In fact, you followed my teaching and my conduct. You have followed my steadfastness and my love. You have followed my goal in life and my faith in Christ. In fact, you have followed even my suffering and my persecution in Antioch, in Iconium, and in Lystra. And those three cities are very crucial sapagkat alam po natin bumabalik yun sa Acts chapter 14 and Acts chapter 16 kasi yun yung conversion ni Timothy. And mamaya makikita po natin kung bakit crucial yun. Yung sinabi niya doon, you have followed my persecution and my suffering even in Antioch, Iconium, and Lystra. Pero pagkatapos niyang ipakita, ikaw ito, Pablo, ikaw ito, Timothy, you have followed my faith, my steadfastness, my love for the Lord. Bumalik ulit siya dito sa mga false teacher. Nag-pendulum swing siya ulit dun sa verse 13. But this false teacher will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. Pero pagkatapos nun, anong sabi niya sa verse 14? But you, Timothy, continue in what you have learned and you firmly believe in. Knowing from whom you have learned it. Knowing that sacred scripture is able to make you wise unto salvation. Clearly here, Paul is saying that what will expose and swallow up these false teachers at yung kanilang mga doctrine was Timothy's steadfast continuance in the truth of sacred scriptures in both his teaching and his life. Tulad di ho ba ng mga wheat and tares? Sabi po, di ba, nung mga servants, Panginoon, kukunin na po ba namin yung mga tares? Ang sabi ng master doon, wag muna. Kasi pag kinuha nyo kagad yung mga tares, ma-uproot nyo rin yung mga wheat. And so, anong sabi ng master? Hayaan mo ninyong lumago sila ng magkasabay. And that's the point of verse 9. And often, ito yung hindi nababasa. Kasi sa chapter 3, verse 9, ang sabi doon ni Pablo, but they will not go very far, and their folly will be exposed to all. And hindi ho ba, yun yung sinasabi dito, yun yung parable ng wheat and tares na yun. That as we continue in faithfulness, as the church continue in both life and teaching and in conduct, the truths of sacred scripture, we will expose itong mga false teachers na ito, and their works will become apparent and their folly will be exposed. Through what? Through our continuance in sacred scripture, firmly believing what we learned and what Christ implanted in our hearts. Paul here was assured that Timothy's steadfastness in scriptures that he learned from childhood will enable him to triumph over false teachers and swallow their venomous doctrines and expose yung kanilang maling mga turo. But if we backpedal a little bit, bumalik muna po tayo ng kaunti doon sa history ng life ni Timothy. Paano po ba nagkaroon ng ganitong competent na ministry si Timoteo? Bakit po ba naging ganito kahanda si Timothy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? We cannot just attribute it to Apostle Paul. In fact, we can say that if we go back, Paul is mentioning here the important part na pinlay ni Eunice at ni Lois na kanyang ina at ng kanyang grandmother through their faithful teaching and faithful family worship na ginagawa nila para kay Timothy. You see, when Paul met Timothy in Acts chapter 16, Timothy was already well spoken of across Iconium and Lystra. In Acts chapter 16, ito yung account ni Luke. Sabi ni Luke, Paul met Timothy. And when Paul came in Derbe and in Lystra, a disciple was there named Timothy.
the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. So yung kanyang pong competence sa ministry, yung kanyang pong katapatan sa Panginoon, even before he meets Paul, ay well-known na doon sa Lystra at doon sa Iconium. And so what Paul did, sabi sa verse 3, Paul wanted Timothy to accompany him. And so he took him. And so the churches increased in number daily. You see, ito po yung point ni Paul kung bakit niya sinabi doon, knowing from whom you have learned it. The word whom there is a plural pronoun. Ibig sabihin, hindi po tumutukoy ito sa kanya. But as for you, continue in what you have learned and firmly believed in, knowing from whom you have learned it. At ang binabalikan doon ni Pablo, intentional yon kasi plural pronoun yon. Ang tinutukoy ni Paul doon ay hindi siya, yung kanyang sarili. Kasi kinabit niya doon, and how from childhood you were acquainted with sacred scripture, able to make you wise. In-include niya yung word na brepho o yung childhood. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa kanyang nanay na si Eunice at ng kanyang grandmother na si Lois. That made Timothy competent in ministry. Those faithful time of family worship, even as a Jewish family, made him church ready and made him ministry competent. Brothers, I think that's the lesson that we can learn here. In the midst of the worsening of false doctrines aiming to destroy the gospel, Christian parents should continue in daily family worship to build a church-ready and ministry-competent children for Christ. Mag-worsen man itong mga false teachers na ito, though they will not get very far and they will be exposed, ang duty natin bilang mga magulang is to continue steadfastly in daily family worship, and there we will produce a home that is church-ready and ministry competent. Therefore, we can say that family worship is the very cradle and seedbed of the church. Family worship is the very cradle and seedbed, and I believe not only of the church, but even of redemptive history. Hindi ho ba as clear case in point sa wisdom ng Panginoon ang pinili niya na pamilya na pagkapanganakan ng kanyang bugtong na anak ay isang makadiyos na pamilya kay Joseph at kay Mary. God is the God of means. And in His wisdom, He wanted the very Son of God, our Messiah, to be born in a godly family. And I believe this is where nami-minimize yung role ni Joseph sa life ni Jesus Christ, because it is expected for a Jewish father, for him at 5 to teach the Torah, and at 10 to be learned in the Mishnah, and at 13 that child is indeed law ready. And that is no wonder. In Luke, makikita natin na nandoon kagad si Kristo Jesus doon sa templo at the age of 12. He is already expressing such acuteness in such acuity in his ability to express yung glories ng law. And that is because I believe God has appointed that the cradle and seedbed of redemptive history is the daily family worship na oftentimes ay ating nanineglect. Brothers, the question would be, hindi ho ba, kung ganito pala kahalaga yung family worship, how can we build and how can we carry out such a family worship so that we can produce a church-ready and ministry-competent na mga anak sa Panginoong Hesukristo? I believe 2 things ang dapat nating gawin. We should teach diligently and we should also live with integrity. Teach diligently, live with integrity. Or you can say, teach the book, live by the book. And that would be our 2 points. And these 2 are very important. Teaching and living.
Hindi pwede itong mapaghiwalay. As we teach diligently, at the same time, we should also live with integrity. We should not only teach the book, but we must also live by the book. So first point, brothers, teach diligently or teach the book. Ang ganda po ng sinabi, basahin ko lamang po ulit. Sabi ni Pablo kay Timoteo, "But as for you, continue in what you have learned and firmly believe it, firmly believe, then knowing from whom you have learned it, and how from childhood you were acquainted with sacred scriptures." So, balikan lamang po natin yon. Sabi ko nga kanina, nasa plural form yung whom. Ibig sabihin, tumutukoy ito kay Eunice at tumutukoy din po ito kay Lois. Which is very important kasi makikita natin na kinabit dito ni Pablo yung salitang from childhood. So, ibig sabihin, kung meron siyang tinutukoy talaga na kung saan ina-attribute niya yung pagiging competent sa ministry ni Timothy, ito'y walang iba kung hindi lamang siya kung hindi yung kanyang nanay at ang kanyang lola. But you would ask, nasaan na yung tatay ni Timothy dito? Hindi ba siya yung dapat nagtuturo? Well, Timothy is a mestizo. Alam natin yon. His father was a Greek, and his mother was a Jew. And so, the duty of teaching and acquainting him with sacred scripture fell sa hands ni Eunice. Also, with the help of his grandmother Lois, maybe widow na rin yung grandmother niya na to na si Lois, kaya sila ngayon ang nagtuturo kay Timothy. Well, hindi natin alam kung ano yung reason bakit si Eunice ay nakapag-asawa ng isang Jew, maybe ay ng isang Gentile o Greek. Several factors could influence this. Maybe because of diaspora. Alam natin na pinaalis sila doon sa Jerusalem, and so kumalat sila ngayon sa mga Gentile nations. And so very few siguro yung mga kalalakihan sa kanila doon, or baka yung family ni Eunice ay medyo nag-assimilate na sa pagan city na ito so that they can have more stability sa kanilang pamumuhay doon. Several factors can come into play, but what is the main point is that the teaching of Timothy fall on her hands. And she was diligent, sabi ni Paul. Eunice was diligent in teaching Timothy the ways of the Lord. Because it is expected for a parent sa isang Jewish family to teach his or her child scriptures daily. At 5, kailangan po kabisado na halos ng bata yung Torah, 5 pataas. At hindi lamang po daily family teaching ng scriptures, meron din pong memorization ng Psalms. Nakakatawa po na si Jesus Christ, siguro isipin lang natin, alam niyang Messiah siya, tas habang kinakabisado niya yung Psalms, no, tinuturuan siya siguro ni Joseph sa kasi ni Mary, nakikita niya yung Psalm 22, yung mga Messianic Psalm, ito'y tumutukoy sa akin. No? But you see, that's how Timothy was exposed. Dun sa daily reading ng scriptures, daily teaching nito by Eunice and Lois. At hindi lamang po yun, every Sabbath, expected din si Eunice na turuan niya yung kanyang anak pagdating sa law at pagdating sa diniscuss doon sa synagogue. It is a family worship na kanilang ginagawa. This is family worship at its finest. And this was carried diligently by Eunice. No wonder, pagdating sa Acts 14, hindi ho ba, Timothy was church ready. Kasi sabi po doon sa verse 11, mapapansin ninyo na si Paul ay na-meet ni Timothy doon sa Acts 14 pa lamang. And doon sa Acts 14, makikita natin na yung pagkakasunod-sunod na yon, yung Antioch, Iconium at Lystra, those were the very places that Paul ministered to nung kanyang first missionary visit. Doon sa Antioch, kung maaalala nyo po, may threat na siya po ay patayin. So, tumakas si Apostle Paul. Pagdating sa Iconium, meron pong threat na si Pablo naman po doon ay pagbabatuhin. And so ano pong nangyari? Pumunta naman siya doon sa Lystra.
At doon sa Lystra, doon po nakatira si Eunice at si Lois, kasama po nila doon si Timothy. At ano pong nangyari sa kanila doon sa Lystra? Paul was left for dead almost. Kasi yung mga threat doon sa Antioch at doon sa Iconium ay nagkatotoo doon sa Lystra. And yun yung sinabi ni Paul doon because itong mga persecution ay mag-worsen talaga sa kanya. And indeed, it worsened. Pero hindi lamang po yun ang dapat nating makita doon because we can see there that because Timothy was filled with Old Testament passages, Timothy was filled and he was well acquainted with the shadows and types of Christ in the Old Testament, that the Lamb points to Christ, that the high priest is foreshadowing Christ, that every ritual na ginagawa dun sa lumang tipan ay tumutukoy talaga sa ating Panginoong Jesus. Even the king and the prophet points to Christ. No wonder when Paul preached Christ, that scale sa mata ni Timothy dropped at yung veil ay inalis sa kanyang mga mata. And when Paul expounded that all of the Old Testament points to Christ, Timothy was church ready. He was acquainted with sacred scriptures because he was taught diligently by Eunice and Lois. And we can imagine even Eunice and Lois, maybe habang nag-preach si Pablo doon, ay lumalaglag din yung mga kaliskis sa kanilang mga mata at nakikita nila na ito'y tumutukoy sa Panginoong Jesus. Kasi hindi po ba reminiscent ito doon sa Luke 24, doon sa Emmaus Road? Nung si Jesus Christ ay may namit na 2 disciples at unti-unti ay inanpak ni Christ yung Old Testament at ang sabi niya, siya yung katuparan noon. At ang sabi ni Luke doon na description ng mga disciples na yun na 2 nakausap ni Christ, did not our heart burn inside of us as He exposed scriptures to us? And I believe that is also happened to Timothy. His heart burned inside of him. He was cut to the very heart when he saw that every Old Testament passage pointed to Christ. Timothy was church ready. And no wonder pagdating sa Acts 16, 3 years later, nung second missionary journey ni Paul, bumalik ulit siya doon sa Lystra. Timothy was not just only church ready, he was ministry competent after 3 years. At yun yung binasa natin kanina sa verse 1, nung na-meet niya na ngayon si Timoteo, he was well spoken of already because he was steeped with scriptures. And he really saw Christ in every passage of Old Testament scriptures. What's the principle that we can learn from here? I believe God ordinarily uses diligent parents in the salvation of their children and for their competence in the kingdom of God. God ordinarily uses diligent parents para sa kaligtasan ng kanilang mga anak at sa pagiging competent ng mga anak nila sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi ba ito yung nagko-confront sa atin ng negligence natin sa family worship? Pinagpapaliban natin ito marahil dahil sa maraming bagay, noble things, yung mga pinagpapalit natin, work. Pag di kami nagtrabaho, di ba? Pahinga, kailangan namin mag-rest. Even ministry, baka yung iba sa atin, yung dahilan kung ba't hindi nagpa-family worship, ministry, guilty as charged. Leisure. Baka mas gusto ko magpahinga muna, ito muna yung gawin. Manonood na lang kami ng Netflix. Sama-sama. Quality time pa rin naman yon. Or inconsistent tayo sa ating family worship. Nasa sideline ito, hindi nagiging priority yung family worship. Nagtitake ito ng backseat. O hindi talaga natin to ginagawa kasi hindi natin nakikita yung family worship is a vital part of the family life. Katuwiran natin, may Sunday school naman. Bahala na si pastor sa kayong mga Sunday school teachers. Magturo ng mga anak ko.
Napoprovide ko naman yung basic needs nila, okay na ako doon. Pero anong sabi po ni Pablo kay Timothy? 1 Timothy chapter 5 verse 8, anong sabi ni Paul doon? He that does not provide for his own is worse than an unbeliever. He denied the faith. Kapag hindi mo na-provide yung pangangailangan ng sarili mong pamilya, masahol ka pa sa isang infidel. And brothers, hindi po natin ipagkakatiwala yung basic needs ng ating mga anak sa ibang tao. Hindi natin iaasa yung kakainin ng ating mga anak para sa ibang tao. Hindi natin ipagkakatiwala yung kanilang mga pag-aaral at yung pag-sustain natin sa kanilang pangangailangan sa ibang tao. But why are we able to do that in their spiritual needs? Sabi ni Paul, he who is not able to provide for his own is worse than an infidel. What is the greatest need of our children? Is it not that they would be church ready and competent in the ministry of Christ? That they would savor and taste and see that the Lord is good and that the law of God is more precious than gold and it is sweeter than honey. Hindi ba tayo dapat ang nagtuturo nito at nagpo-provide nito sa Kanya? And the avenue that God has provided for you is family worship. The venue kung saan magagawa mo ito to provide for your own is that daily continuance in family worship. And I believe this is maybe due to a minimized na pagtingin dun sa impact at importance ng family worship. Kaya nane-neglect ito, di ho ba? Kasi siguro hindi natin nakikita yung importance nito at yung impact nito. Alam niyo po, there's a book written by two very competent Old Testament scholars. Sinulat ito ni Richard Hess saka ni Daniel Carroll. Tinrace po nila kung ano po yung halaga ng family dun sa redemptive history from Old Testament hanggang sa New Testament. At pinakita po nila kung paanong yung laws ng Israel, yung kanila pong mga lineage, kung sino yung maglilingkod sa templo, anong role ni Judah. Pinakita nila dun na halos lahat nung nagaganap sa loob ng Israel ay centered saan? Sa family. At ang napakaganda po dun sa book na yon na sinulat ni Carroll sa ni Richard Hess, ay pinakita nila yung centrality ng family worship, lalo na doon sa early Christians sa time ng Roman Empire. And both of them agreed that what overturned yung idolatrous culture ng Greco-Roman Empire is none other than the daily family worship na ginaganap ng mga early believers. Yung polytheism na meron sila, yung polygamy na meron sila, yung sexual orgies na meron sila, yung mga child sacrifices na meron sila, they were all overturned. At ang sabi ng dalawang scholars na yon, tinuro nila yung isang reason dahil sa kanilang diligent na pagtuturo sa kanilang mga anak. Those children became competent in ministry and they were able to overturn and even conquer the Roman Empire. Sabi po ni Jerry Marcelino, diligence in family worship is how we reach the future society that we will never meet. Do you want to reach the future society that you will never meet? Be diligent in family worship. You will reach them through your children. Never despise small beginnings. Because in our small but faithful family worship together with our children, we are subduing worldviews, destroying false doctrines, exposing foolishness, and we are toppling down empires to submit
to the very lordship of Christ. So never despise small beginnings. Hindi ho ba yan yung word na diligent? Ang ibig sabihin ng diligent is to set apart, to prioritize something, to set apart something as valuable. And so family worship, if it is done and conducted in diligence, it means it will always take precedence. It will precede every family activity na ginagawa natin. Because at the end of the day, we are raising up giant triton snails who will swallow up the venomous doctrines ng mga false teachers na ito, who will face them head on. And we are raising up children who will eat false teachers for dinner. Hindi ho ba napakagandang hope yun? And so I believe na ito yung tema ni Pablo as he writes 2 Timothy. He is not a defeatist here. Hindi pessimistic yung eschatology dito ni Pablo. No. He was very optimistic even in chains. In fact, ang sabi niya doon, though they bind me, the word of God is never bound. And so, Timothy, continue in what you have learned and what you have firmly believed in, knowing from whom you have learned it, and how you were acquainted with sacred scriptures, able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. And hindi ba yun yung nangyari talaga kay Timothy doon sa Acts 14? Because he was so acquainted with sacred scriptures, the moment Paul unpacked kung sino si Christ, he was indeed made wise for salvation through faith in Jesus Christ. Because the priest, he saw it was Christ. The prophets, he saw it was Christ. Even the Messianic king, he saw it was Christ. Brothers, family worship is kingdom work. It should take precedence. It should be a priority. The growth of God's kingdom is intricately tied to our diligent family worship. As we have said, it is the very cradle and seedbed of redemptive history. But the second point, brothers, that we must note pagdating sa family worship is we must not only teach the book, we must also live by the book. We must not only teach diligently, but we must also live with integrity. And I believe the word acquainted here is crucial. And how from childhood, sabi doon ni Paul, you were acquainted with sacred scripture. Napakahalaga po ng word na ginamit doon ni Pablo is oida. Ang ibig sabihin dito is knowing something beyond just teaching. It means knowledge through demonstration. Ibig sabihin, natutunan mo yung isang bagay hindi lang dahil tinuro ito sa iyo doon sa 4 na sulok ng classroom, kung hindi nakita mo itong dinemonstrate sa iyo sa pamumuhay. It is knowing by demonstration. And this is akin or related din doon sa words na ginagamit ng mga apostles kay Jesus Christ mismo. You see, sinasabi nila John that we heard Christ. We heard that He claims to be the Messiah, right? Pero ang sinabi ni John, that which we have heard and we touched, we knew. Nakilala at natutunan talaga namin sa pamamagitan hindi lamang ng teachings ni Jesus Christ na siya yung Messiah. He demonstrated it through His very life, holiness, death, and resurrection. And that's the kind of idea that is contained here in the word acquainted. Timothy was acquainted with sacred scriptures because it was not only taught by Eunice and Lois through words, it was also exemplified by these two women sa kanyang buhay.
In fact, the secular word is often, this word is used sa secular Greek doon sa mga theories. And then after magbigay sila ng theory, ito'y na-prove sa actual na pagkakataon o actual na setting. And so, it means the truth that was taught was also demonstrated as true. At as this relate to Timothy, yun yung sinasabi dito ni Pablo na nangyari sa kanya. He was not only taught by Eunice and Lois, but this truth were also demonstrated by them in their lives. What's the principle that we can learn from here? I believe the gospel principle na matututunan natin dito is family worship is demonstrative, not only didactic. Ang family worship is demonstrative at hindi lamang instructive. And so we must not only teach the book, we must also remember to live by the book. Because the strongest sermons Eunice and Lois preached to Timothy was the very sermons of their life. And that's also the strongest sermon as a parent na ating matuturo sa ating mga anak, at ito yung mga pangangaral mismo ng ating buhay. God's truth lived out in daily life. At hindi ho ba ito yung danger na pwede nating kahulugan, yung tinatawag na hypocrisy o pagiging double tongue. We teach one, but we live the opposite. Hypocrisy will always weaken the impact of our teaching sa ating mga anak. In fact, it will not only weaken yung teaching natin sa ating mga anak, it will confuse them. And at worst, it will make them an antagonist to the truth that we present to them. They will become opposed to it. Because at the end of the day, magkakaroon sila ng distaste dun sa mga tinuturo natin because they will associate it with hypocrisy. It's a big disservice, brothers, sa cause ng kingdom. Remember, a genuine teacher does not merely tell his students what to do. A genuine teacher lives out his teachings through his example. At hindi ba ito yung contrast ni Paul dun sa mga false teachers? Ang sabi ni Pablo, yung sa mga false teachers, they are ever learning but never coming to the knowledge of truth. Ang ibig sabihin, alam nila probably yung truth, tinuturo nila yung truth ng gospel, pero pag namuhay sila, sabi ni Pablo, they are never really coming to the knowledge of truth kasi hindi ito nakikita sa buhay nila. And that is why Paul called Timothy to deal with these corrupt teachers. Because you can be a corrupt teacher by teaching what is orthodox, but living the opposite. And so, ito yung sinabi ni Paul, di ba, kay Jannes and Jambres. Si Jannes and Jambres, minimimik nila yung mga ginagawa ni Moses at ni Priest Aaron dun sa Old Testament. Sila yung mga diviners and sorcerers ng Pharaoh, ni Pharaoh doon sa Egypt. Pero they are really corrupt in mind. And so false teachers can be such. They teach the truth, but they are ultimately opposed to Moses. They're ultimately opposed in their lives sa kanilang mga tinuturo. So Paul charged Timothy to deal with these false teachers. Sa math, meron po tayong tinatawag na integer, hindi ho ba? Ang integer is whole number compared sa fraction. And why is it called an integer? Because an integer is a whole number. Hindi po siya fragmented, hindi siya hati. And there we get the word integrity, brothers. When we say integrity, our life is not fraction. That we teach this and then we live that way. No, we have it all together. And that's integrity. You have it together. That teaching and that life goes together as a whole number. At hindi ito hati.
The walking should also do the talking. Because family worship is indeed demonstrative. But brothers, I'm not talking here on a high tower. Alam ko po na napakahirap nun, hindi ho ba? To not only teach the book, you are also expected to live by the book. You're not only to teach diligently, but live with integrity. But brothers, I believe one thing that we must incorporate sa ating family worship is also the principle of repentance. Brothers, it is good that we make Scripture the final authority in our homes. Not personal opinions, the culture, false doctrines, and even our emotions. But the reality is, time will come that we will often fail sa ating duty, sa ating pamilya. Oftentimes, we will really crumble. And our family and children will see that we are not living in integrity because we are simultaneously saints and sinners. Sabi ni Martin Luther. But sometimes, brothers, tandaan po natin, godly repentance is the greatest gospel lesson that we can teach our children. Repentance is most often the greatest gospel lesson that we can teach our children. We should model repentance when we fall short. We should not be ashamed of that. And isn't that what living by the book really means? Because the book teaches us that we are sinners. And even with all our efforts on this side of heaven, we will still fall. We will still make mistakes and we will still sin. But the gospel calls us repent. Christ will always say, your sins are forgiven. Repent and go sin no more. That's the gospel. That's the Christian life. We conquer through repentance. We mature through repentance. We grow through repentance. And without repentance, there's no real gospel. And so my encouragement to you, dear parents, Christian parents, live out repentance sa inyong buhay at wag po kayong mahiya na ipakita yan sa inyong mga anak. That could be the greatest lesson that you can teach them. The importance of gospel repentance. Cultivate unashamed gospel repentance that really leads to a life of integrity. And so, I believe itong dalawang ito, brothers, as we close, these are two things that we must always remember sa ating daily family worship. Let us teach diligently and let us live with integrity. Teach the book, live by the book. And by God's grace, He will use our lives and even our children to reach the next generation. And we will expose and make plain yung mga false teaching. And even by God's grace, He will conquer and subdue this nation for the glory of our King. After all, nations are inheritance of Christ. Mga kapatid, let me end with the story that Joe Booth wrote in his book. Napakaganda po kasi dito pinakita niya yung life ni Justinian, isang Roman emperor. Justinian was a righteous Roman emperor. In fact, he was coined as the Christian Roman emperor. Pero hindi po nababanggit dito yung kanyang wife. Ang kanya pong asawa ay si Empress Theodora. Empress Theodora was not raised in a Christian family. In fact, maaga pong namatay yung parents niya. And then early on in her life, he was raised as a prostitute. A high-value prostitute. And dumating po yung time na si Theodora ay nag-weaken yung kanyang katawan and so she must rest. And wala pong tumatanggap sa kanya but only a Christian family accepted her. To make the long story short, yung Christian family na yun, inalagaan si Theodora and then bumalik yung lakas niya
at nakabalik siya ulit doon sa kanyang pamumuhay. Hindi siya kagad umalis doon sa prostitution hanggang nakilala niya si Justinian. Justinian and Theodora fell in love at sa isang chance na maybe providence ng Panginoon, yung emperor na matay, nagkataon si Justinian yung next in line. Justinian became emperor. And lo and behold, from rags to riches, ay naging empress si Theodora. And you know what happened? Nagulat po yung Roman society kasi binabaliktad unti-unti ni Justinian yung polytheism, yung polygamy. Unti-unti ini-inject ni Justinian known as the Christian emperor yung mga Mosaic laws doon sa kanilang nation. At ang sabi dito ng isang historian, especially si Joe Booth, many praises Justinian for this feats, but no one mentioned that at the end of the day, Justinian, the emperor himself, is seen discussing Christian morals and the gospel with his wife, Theodora. Bago pala pumunta dun sa meeting si Justinian, ay nakikipag-usap siya at nagdi-discuss sila ni Theodora. In fact, later on, sinama niya na si Theodora doon sa kanilang mga meeting. At sabi pa nga ng mga Senate, na-observe nila, na kapag may ididil si Justinian, it's as if parang nagdi-discuss si Theodora saka si Justinian, pero meron na silang desisyon. Later on, it was just to unpack. But later on, makikita nyo that they are already firm in what they believed in. And you know what? Alam niyo po kung ano po nagbago sa buhay ni Theodora from being a godless prostitute to an empress who really loved the Lord. That family na kanyang tinirahan had daily family worship. And that changed everything, even the whole society of the Roman Empire. Never despise small beginnings. God can conquer and topple down empires and even change lives sa pamamagitan ng diligent na pagtuturo natin sa ating mga anak at sa pamamagitan ng pamumuhay natin ng may integridad sa harapan ng Diyos. A church that places a premium on family worship will reach generations and will be most effective generationally. The church will be most effective generationally across history in exposing falsehood and in advancing the kingdom of Christ. Tayo po mga kapatid ay magwakas sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan at alam namin, Panginoon, na kami po ay kulang sa mga bagay na ito. At ako po bilang inyong lingkod, I would be the first to admit my insufficiencies in these things. But it doesn't change the fact, O Lord, na ito yung commandment mo sa amin. It doesn't change the truth na ito po yung kalooban mo, Panginoon, sa mga Christian parents, even, Panginoon, dito sa CBCC. As they celebrate, Lord God, their 18th anniversary, may they never despise small beginnings. Sapagkat sa pagtalakay, Panginoon, ng family worship na ito, yung influence ng iglesyang ito will redound across generations. At kayo po, Panginoon, nang magbigay sa kanila ng ganitong optimism na ini-inform, Panginoon, ng iyong salita. This is not an optimism for the sake of optimism, but rather this is a hopeful, Bible-based optimism na meron kami sa inyong salita. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, mga katulad ni Apostol Pablo, even in the threat of beheading, in the threat of death, O Lord God, his hope was high. Hindi dahil sa kanya or kay Timothy. It is because of the sacred scriptures. At the end of the day, we must understand that in the hands of a competent minister, in the hands of a church, sacred scripture is powerful because it is breathed out by God. It is the very power of God. It is able to make one wise unto salvation
and it is able to make one competent for good works. This is what we pray for in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.